Palang umaga po sa atin lahat. Tayo po tayo lahat. Simulan po natin papurihan si Lord sa umagang ito. At ngayong umaga, let's praise the Lord with all of our hearts. Kamayan po natin yung mga kapatid natin dito sa ating simbahan. Habang tayo nagkakantahan, batiin po natin yung mga katabi natin. Pwede po tayo umikot at kamayan ang bawat isa. Ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahampi, ang awit ko'y iyong hindi. Kahit ang aking nadarama, tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang gagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may habi, ang awit ko'y iyong dinggin. Kahit ang aking nadarama, kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Kahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may hahampi, ito'y iyong dikin. Nakita ang aking nadarama, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y samba. Nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Sa iyo, Panginoon, di na kayang piliin pa, di na nagdasama. Isang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aamin, kapag ako'y pagsamba. Magpupuri ay sasama, walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap. Talagang puri sa iyo, Panginoon, di na kaya pigilin pa.
sa kahilan. Kaya ang puso pinuno na sila. Sa iyo ako may aawit, ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Let's continue to worship, to praise the Lord this morning. Today is Lord's Day. And let's feel the presence of the Lord this morning. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Ikaw lamang, Panginoon, ang gusto namin sa buhay namin, O God. Thank you for always working in our lives, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa peace, Panginoon, that you've given us. So this morning, let's give the best worship that we could offer to God. Because He deserves all our praises, all our glory. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, oh Diyos, habang na di nagmamaliw, kapayapaan bilang mga aliw, sa iyong biyaya at kalwalhatian, wala kang katulad, oh Diyos, muli wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos, sa iyong kalinga, sa iyong kalinga, kapatan, wala kang katulad, oh Diyos, awa. Sariwa, lubusan ko na Panginoon, pangunawa sa iyong katuwiran, kapananan, wala kang katulad, oh Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos, sa iyong pangako, sa iyong pangako at kabutihan, wala kang katulad, oh Diyos. Lahat kong alam-alam sa iyong papuri at karangalan, wala kang
galang, oh, galang. Para bumabawin ang lahat kong nakamaga. Sa'yo ang papurihan, daran-daran, wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. We worship you. Let's worship from our hearts. Praise you. We glorify your name, O God. Ikaw ang kataas-taasan sa Panginoon. Lahat ang nais ng buhay ko. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa'yo pangako, sa'yo pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Galang na di napaparang, hinangyang ko ang umaga. Sa'yo ang papurihan, wala kang katulad. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad, Diyos. Hallelujah.
kantahan. Yan, makakaupo na po tayo. Alam niyo, blessed na blessed po tayo sa kantahan pa lang. Talagang ramdam na ang kapangyarihan po ng Panginoon. Napaganda po ng inawit natin. Na talagang ang Diyos ang sandigan at kalakasan natin. Ang kanyang kagalakan ay nagbibigay sa atin ng strength. So yun po, muli, magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang isang linggo nagdaan po sa ating buhay? Kamusta po ang month ng January? Talagang napaka-faithful po ng Panginoon. Natapos na po ang isang buwan na nagdaan ngayong 2024. At ngayon naman po, pumasok naman po tayo sa March ng February. And we expect na ang Diyos ay gagawa ng mga mighty things and talagang kaangangang mga bagay at istorya sa ating buhay. Katulad ng ang ina-expect ni Pastora Joy sa prayer meeting. Natutuwa ako dun sa word na yun eh. Talagang, Lord, gumawa ka ng magandang istorya sa aming buhay. Amen po ba? Yan. So ngayong umaga po, inaanyayahan po natin ang ibang mga kapatiran natin na nasa likod. Pwede po kayo mag-move forward para po mas masalo natin yung salita ng Panginoon at damang-dama natin ang presensya ng Panginoon. At the same time, pinapaalalahanan natin na ayun nga, kung wala naman tayong in-expect na talagang emergency at mahalagang mga tawag, so pwede natin i-silent or kayo po kung gusto nyo i-turn off ang ating mga cellphone. So kung iyan ang ginagamitin nyo para sa Bible, para makabasa kayo, makasunod kayo sa ating mga pina-flash sa screen. So yun po. So yan, kung ready na po ang bawat isa, hindi na po natin patatagalin pa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Edmond Donato. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning. At ngayong umaga po ay muli ho tayong mag-meditate ng kanya pong word. First Sunday ng February. At marami ho tayong mga dapat pong i-remind sa MCF para tayo po sa year 2024 ay mag-iba ho yung atin pong momentum sa atin pong Christian faith. Mag-iba yung atin pong mga involvement. Lumang mga film. Ganyan po ang na-contribute ng atin pong bagong technology. Dati po ay matagal ang gagawin para mabalikan natin. Yung mga sulat na binigay sa atin, pero ngayon po, pagka nalagay na po natin yan sa atin sa atin pong tawag nito, mga reserve nating mga pwedeng paglagyan ng atin hong mga nabasa ay napakadali hong balikan. Isa po sa lumang pelikula na sumikat, hindi ko na alam kung ito po ay mga year 70s or late 80s, ay yung palabas po na Mission Impossible. Familiar po kayo? Oo. Talagang meron pa ho itong series at inaabangan ho natin ito minsan sa television. At maganda po sa palabas pong ito, bago po sila gumawa ng kanila pong mission, meron po silang mga pinaplano at tinatarget na dapat pong gawin at ito po ay dapat pong nag-e-eksakto sa kanilang mga plano, sa time, yung details na dapat po nilang gawin ay kailangan pong eksakto. At nagiging possible yung mission kapag ito ho ay na-accomplish po nila. Kaya tinatawag po itong Mission Impossible. Mahihirap po yung mga gusto po nilang gawin, pero na-accomplish nila dahilan po dun sa napakaganda hong mga plans. Ang simbahan po sa atin pong kapanahunan po ngayon ay napaka-importante na meron po tayong tinatawag pong vision. Tama ho ba? Meron po dapat ang simbahan ngayon na mission. At dapat po ang bawat individual na member ng simbahan, ito po ay malinaw po sa kanila. Ang scripture
pag ito po ay binasa po natin, ang Panginoon ay nagbibigay ho sa atin ng isa pong Great Commission at saka Great Commandment. Tama ba? Naalala nyo, anong Great Commission ng Panginoon sa atin? Do you still remember? Go and make disciple. Ano ang kanyang Great Commandment? You love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Yan po ang Great Commandment. Pero ang Great Commission ay napaka-importante. Ano po? Kaya nga po tayo ho, nung mga ilang araw pa lang po ng January, ay nagkaroon po tayo ng planning para ho sa church po natin at na-present ko po sa leadership yung atin pong tinatawag na mission or vision statement at saka yung mission statement. And I would like you to remember ito pong mga mahalagang statement na ito kasi ito ho yung magiging batayan ng lahat ng gagawin po natin ngayon sa year 2024 at yung mga susunod pa hong mga taon. Pag wala po tayo at hindi po natin kabisado ang atin pong vision statement at ang atin pong mission statement, mapapagod po tayo at minsan ho, hindi ho tayo ma-inspire na mag-participate at gawin kung ano ang pinagagawa ho sa atin ng Panginoon. First, gusto ko pong ipakita yung atin pong vision statement. Ano po yung atin pong vision statement? Basahin po natin ng sabay-sabay. Okay? Ang atin pong vision statement read, reaching out our community, nation, and the whole world for Jesus Christ. Alam po ninyo, yung statement pong yan, kahit po ang ibang mga simbahan, local church, both dito po sa Montalban, at kahit po sa iba't ibang parte ng Pilipinas and even churches abroad, may similarity po tayo ng vision statement po natin. Kasi kung titingnan po ninyo, napakalaki ho ng atin pong gustong abutin. Ano? Binanggit po sa Matthew chapter 28, simula po sa verses 16 going to verse 20, sabi po ng scripture, then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Ito na ho yung vision na binibigay po ng ating Panginoon para po sa simbahan. Ano daw? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Kung po pwede po sana, pwede hong pakikopya nyo po yan at pakilagay nyo sa inyo pong mga notebook, sa inyong mga Bible, sa inyo pong mga cellphone. Kasi yan po ang vision statement na binigay ng Panginoon para po sa Montalban Christian Fellowship. And I would like each one of us will memorize this vision statement. Kung po pwede, hanggang dun sa Sunday school class po natin. Kabisado po yan. Okay? Very important. Ano ho? Meron ho tayong ganyang statement kasi malinaw na kinomand ng Panginoon sa kanyang mga disciples at ipinasa ng kanyang mga disciples sa mga churches. Meron tayong tinatawag na term na apostolic succession. Simula po sa mga apostles, sa mga disciples, ipinasa po ito sa simbahan. Hanggang ngayon sa atin, ito ho yung dapat po nating gawin. Meron po tayong vision. At ito po yung reaching out our community, nation, and the whole world for Jesus Christ. Pag titingnan niyo yung vision statement, meron po diyang term na reaching out. Anong ibig sabihin po niyan? It's an action word. Na ang simbahan sa panahon ho natin ngayon, dapat po kumikilos para abutin yung kanyang vision. When it comes no, sa sinasabing,
Therefore, go and make disciple. Dapat lahat po tayo, nagpa-participate po tayo. Nagre-reach out po tayo para abutin ang vision na ito na binigay ho ng Panginoon for us. Ang atin pong mission statement, Montalban Christian Fellowship mission statement, is to share God's love, transforming and uniting communities worldwide. Yan po yung atin pong mission statement. Pag tinanong nyo, Pastor, magkaiba ba yung vision at saka yung mission? Meron po silang pagkakaiba. Ang vision, yung gusto mong mangyari, pero yung mission, paano mo aabutin yung vision? Nakita po ninyo? Ang vision, ito po yung atin hong gusto hong mangyari. 5 years, 10 years, 15 years, 25 years, as long as MCF is existing, yan ho yung gusto ho nating mangyari. Ano yon? That is to reach out our community, nation, and the whole world. Yung ibang simbahan, naalala ko yung ka-network po natin sa network po dati nila Pastor Anthony. Sa kanila po, ang kanila pong vision napakaikli at ang sabing ganon to conquer the world. Ang ikli pero nakapaloob na po doon lahat. At para po sa atin yung atin pong vision ay parang napakalaki. Tama ba ho? Kasi kung MCF lang ang gagawa nito na abutin ng community, ang hirap nun. Kasi iilan lang tayo. Pero dahilan sa mga local churches na nandito po sa atin pong community, ang Montalban, marami hong magkakatulungan para matupad at mangyari ang atin pong vision statement. Of course, pag sinabi mong community, ano yon? Hindi lang po ang Montalban. Ang community ay binubuo, halimbawa kayo po ay nasa subdivision po ninyo, yung subdivision po ninyo, community nyo po yan. Kung kayo po ay isa pong pamilya, yung pamilya po ninyo ay community po yan. Kaya tayo meron tayong responsibilidad na abutin. Sino? Ang unang-una, sino? Ang atin pong pamilya. Ang atin pong kapitbahay sa atin pong subdivision. That is our community. At malinaw na sinasabi po ng salita ho ng Panginoon, may command, therefore go. Go. May utos na dapat tayong kumilos at abutin ang atin pong community. Binasa po natin yung atin pong mission statement. Paano ko maabot yung vision statement? Kailangang i-share ko ang alin? Yung God's love. Kailangan kong i-share ang God's love kasi yung God's love ang magdadala ng transformation. Magdadala ng unity sa communities. Both in our communities, communities in our nation, and even communities worldwide. Sabi po ng Matthew chapter 22 verses 37 to 40, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." Yan po yung atin pong mission statement. Doon ho natin kinuha sa Great Commandment yung atin pong mission statement. Now, do we really believe that people without Jesus are hopeless at ang dulo ng buhay nila kapag hindi nila nakilala si Jesus Christ, pupunta po sila dun po sa eternal separation ng Diyos. Hindi po sila makakapiling ng Diyos habang sila po'y nabubuhay. Do you believe in that? Hello? Pag walang Kristo ang isang tao, pupunta siya sa hell. Ako po'y naniniwala because Jesus believed it. That statement. Natatandaan ko po sa Luke chapter 19. Si Zacchaeus po, isa pong tax collector, nung siya po'y nagsisi sa kanya pong kasalanan, ibinalik niya po yung kanya pong ninakaw sa gobyerno. 4 times, binalik niya. At
lahat ng kanya pong mga dinaya, isinoli niya. Alam niyo ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus? Sabi niya, salvation has come to this home today. For this man has shown himself to be a son of Abraham, and I, the Son of Man, have come to seek and to save those like him who are lost. Sabi niya, itong Zacchaeus na to, nakita yung tunay na pagre-repent, pagsisisi sa kanya pong mga kasalanan. At ang sabi ng atin pong Panginoon, for this man has shown himself to be a son of Abraham. Isang taong merong pananampalataya sa ating Panginoon. Very important. Yung faith na yun, yung atin pinag-uusapan, na kailangan ito ho yung ipapaasa natin, sasabihin natin sa atin pong malapit na community. And as we read our text this morning in Luke chapter 15, sino hong familiar po sa Luke chapter 15? Tinawag po natin ang passage na ito, ang chapter na ito na Lost and Found chapter. Kasi dito po natin mababasa yung nawalang tupa, nawalang coin, at nawalang anak. Yung tatlong story po na yan ay nandun po sa Luke chapter 15. Okay? At gusto ko pong gawin ngayong umaga ay basahin yung atin pong text. Luke chapter 15 from verses 1 going to verse 10. And the Word of God says in International Version, New International Version, sabi niya, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and say, rejoice with me. I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Verse 8, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. The same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Ang mga sumunod pong verses sa chapter pong ito ay nagkukwento tungkol po doon sa prodigal son. Alam niyo na po yan. No? Simula po sa verse 11, going to the last verse of this text. At gusto ko pong sabihin that from the stories of this lost sheep, the lost coin, and the lost son, we can learn 3 lessons about the lost. We can learn 3 lessons, mga kapatid. Ito ho yung vision, ito yung mission na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sinasabi niya sa atin ngayong umaga that let's look for that one. Narinig po ninyo ako? Hanapin natin yung pinahahanap ni Lord na isa. Kailangan natin siyang makita. Now, narito po yung 3 lesson makikita natin from this text. Again, atin pong title ng message for this morning, Lost and Found. The first lesson makikita po natin from this text, the lost matter greatly to God. Yun daw pong nawawala ay napakahalaga sa Diyos. Let's reflect on this truth. The lost matter greatly to God. Alam po ninyo, last Sunday ay nag-usap po tayo tungkol po sa Bible. Ito ang dinidiscuss po natin ngayon,
hindi lang po ito nagsasabi sa atin ng atin pong vision and mission statement, kundi ito rin po ay nagsasabi po sa MCF ng kanyang core values. Narinig niyo ako yung atin pong mga core values. Last Sunday, we talk about the Bible. Tama ba ako? Pinag-usapan ho natin ng Bible. At ang core values po natin, number one core values po natin is the Bible. The Bible is true. No? Sabi po natin, we believe that the Bible is true and is the catalyst for change in individual's life. Ang Biblia ay totoo at ito po yung agent. Ito po yung pwedeng gamitin ng Diyos para magdala ito ng mabilis na pagbabago sa buhay ng isang tao. So napakahalaga po sa atin ng Biblia. No? That's one of our core values na kailangan pong atin hong matatandaan. At ang pangalawang core values natin, it talks about what we have right now sa atin pong topic. Ano ho? Ang pangalawa po nating core values is lost people matter to God. Lost people matter to God. We believe that lost people matter to God and they ought to be matter to us. Kung mahalaga sa Diyos ang isang nawawala, dapat mahalaga rin po sa atin. Okay? Ito po si ay rito. Sino po yung nawala? Doon sa unang storya. Yung tupa. Ang una pong mababasa ho nating nawala. Alam po natin sa ancient Israel, ang shepherd, both pwedeng maging male and female. Usapan natin to dati. Ano ho? At normally, simula po sa age 12, pwede na pong maging shepherd. Ang isa pong babae o lalaki, doon po sa ancient Israel. At ang kanila pong alagang tupa, kung meron kang 100 to 200 na tupa, medyo nasa kalagitnaan ka na ng yung kaangatan ng buhay sa kanilang panahon. Medyo may kaya ka na pag 100 ang tupa mo. Pero pag 20 hanggang 50 and 60, medyo konti pa ho yun. No? At dito, nagbigay po ng isa pong normal size goat tungkol ho dun sa kakayanan ng shepherd. At sabi rito, ilan yung tupa? 100. Nawala yung isa. At sabi niya po, nung nawala po yung isa, iniwanan niya yung 99 at hinanap niya yung isa. Ano hong ini-imply po ng statement na yan? Ini-imply po niya, sinasabi po niya, na napakahalaga yung isang nawawala. Tanungin ko po kayo, may kilala po ba kayo na member ng pamilya, kapitbahay, community, alam nyo, siya ay nawawala at dapat hanapin at ibalik sa Panginoon. Lahat po tayo meron. Ano? Lahat po tayo, ang bawat isa po sa atin, dinala po tayo ng Panginoon sa isa pong place para abutin po yung isa na yon na nawawala. Can you picture the shepherd as he carries the lamb on her shoulders? Imaginein po ninyo na meron pong isang tupang nawala at hinanap po ng pastol. At nung kanyang nakita, nilagay niya po sa shoulder niya at umuwi siya, ano kayang itsura nung pastol? Hello? Anong itsura ng pastol, mga kapatid? Siyempre, tuwan-tuwa. Kasi yung nawala, nakita po niya. Kaya nga sabi ho ng text natin, rejoice with me. I have found my lost lamb.
At yan po yung binabanggit po natin that lost matter greatly to God. Imaginein po natin, yung babae ho na nakawala po ng coin. 10 yung kanyang coin. Nawala po yung isa. Sa original po, na pagkakasulat po ng salita pong ito, yung coin po ay drachmas. Ang halaga po ng isa pong drachma ay nagre-represent po ng sweldo ng isang araw. Okay? Pwede naman sigurong hindi nahanapin. Kaya lang, mahalaga po dun sa babae yung nawala. Kaya nga ang ginawa po niya, ano yung ginawa? Sinindihan niya po yung ilaw at nagwalis po siya para makita yung coin. Bakit? Ba't niya po ginawa? Kasi mahalaga sa kanya yung nawala. Tanungin ko po kayo, ano ho yung mahalaga sa inyo sa yung everyday ho nating mga hawak? Pag nawala, hinahanap nyo. Ano yung nawawala sa inyong hinahanap nyo? Cellphone. Naku, talaga namang. Yung iba ho, hindi na ho magkanda uga-uga kapag ka nawala ang kanyang cellphone. Totoo? Pag nawala ba yung asawa, hinahanap? Pag tatay daw, hindi na. Nanay lang. Pag nawala yung susi ng sasakyan, patay, hindi makakabiyahe si Sam. May doble. Madalas po sa akin hindi ko makita, alam niyo kung ano, ito pong salamin. Minsan napin mo, suot mo pala. Pero minsan nami-misplace mo. Pero hindi talaga ako mapakali. Meron akong babasahin, hindi talaga ako makakilos ng maigi pag wala po akong salamin. Or, hindi mo makita yung gamot. Mataas na yung iyong blood pressure. Nang makita ko po yung gamot na wala yung wallet mo. Yun na lang ang natitirang pera ko. Kailangan kong hanapin. Nawala yung anak mo. Nawala yung pet mo. Diba, no? Sa amin ho, mawala lang yung alaga naming pusa sa harapan ng bahay. Naku, talaga hong lahat ho kami, maghahanap po talaga. Why? Why we are doing this? Kasi yung mga sinabi ho nating mga mahalagang mga bagay na ito ay mahalaga po sa atin. Kung ang mga material na bagay na ito ay mahalaga, sa paningin ng Diyos, lalo na yung isang nawawala. Pero bakit ang MCF hindi ho naghahanap nung nawawala? Sabi po ng passage po natin nung nakita, ano daw? Siya'y tuwang-tuwa. At ano ginawa niya nung nakita niya? Ipinamalita niya sa kanyang mga kapitbahay. Ako, pag nakita ko, hingi ako ng tulong, ma, wala yung salamin ko. Pakitulungan ako. Pag nakita ko na, ma, mabalita ko na, okay na. Nandito na po yung aking salamin. Alam niyo, in fact, dito sa passage na binasa natin, hindi lang ho ipinamalita, kundi sila po ay gumawa ng party. Kasi yung anak na nawala, bumalik. At sinasabi lamang po ng atin hong pag-aaral po ngayon, yung lost matter greatly to God. Kaya, mga kapatid, ngayong taon, meron po tayong 4 na 5th Sunday. Titingnan po niyo yan sa inyo pong calendar. Nagpilang na po ako. Meron po tayong 4 na 5th Sunday at yung 4 na 5th Sunday na yan ay gagawin po nating Super Sunday. Anong ibig kong sabihin ng Super Sunday?
Ginagawa na natin to before. Pag sinabi nating Super Sunday, yung Sunday na yan, mag-i-invite tayo nung isa na yon, alam nating wawala. At ang unang-unang Super Sunday natin would be March 31 ba? May 31 ba ang March? Meron ano? Hindi pa namin nababanggit to sa council pero yun ho yung nasa tumatakbo po sa isip ko ngayon. Yun pong March 31, that would be Super Sunday at mag-i-invite po ang bawat isa sa atin pong worship service. Pwede ba yon? Si RJ, wala siya ngayon. Pero si RJ, di ba bench, ano? Na-invite ni bench yun sa Super Sunday. Kaya nagtuloy-tuloy siya sa church. Po. So meron po tayong 4 na imbitasyong gagawin sa loob ng 2024. Mga kapatid, 4 na beses ka lang mag-i-invite. Huwag ka nang papalya sa 4. Pwede ba yon? Mag-isip na ho kayo ngayon kung sino yung inyo pong i-invite. And we're thinking of this, kasi anniversary po natin yan. Ano ho? Yung March 31, that would be our anniversary. Regalo natin kay Lord. Sa anniversary ng church po natin, magdala po tayo ng isa pong kaluluwa. Pastor, kakasya ba tayo rito? Sa palagay nyo, ilan tayo ngayon? 50, 60 tayo ngayon. So, ibig sabihin, 160 tayo, there would be 120 attendance sa March 31. Kung 60 tayo. Pero kung tayo yung 80, that's more than 120. Nag-iisip na po ako. Sabi ko, Lord, mukhang hindi kami kasya sa church. Mukhang magre-rent tayo ng ibang place. Paghahandaan ho natin yung mga kaluluwa, yung mga taong darating na i-invite po natin. We'll be doing this. Why? Because that is the vision na binigay sa atin ng Panginoon. Yan ang mission na binigay ho sa atin ng Panginoon. So, hindi ko po yun mission and vision. Yun ay vision and mission po ng bawat isa po sa atin. Gagawin po natin because what? Because commanded ito ng Panginoon. Hindi po ako nagsasabi, yung salita ho ng atin hong Panginoon. So the lost matter greatly to God. That's the first lesson. Pangalawang lesson na gusto po nating pag-usapan sa text natin ngayon. The lost can be found. Okay? Yung nawawala na yon ay pwede palang makita. Pastor, nagsasawa na ako dito sa ini-invite ko sa church. Ang tagal. Ilang beses ko nang ini-invite, ayaw pa rin, Pastor. Dapat kong gawin. Meron po tayong theology na tinatawag po siguro po doon po sa ating yung translate, pag-aaralan ho natin ng mga materials, isa po ito sa kanyang itatakel. Meron pong theology o pag-aaral sa ibahong mga denominations na ganito. Meron daw tao na hindi pinili. Election. Okay? Meron daw taong dumating dito sa mundo, sa kanilahong term, hindi siya pinili ng Diyos kaya hindi siya maliligtas. Kaya daw kahit anong gawin mong share sa kanya ng gospel, hindi siya tatanggap. That is their perception when it comes sa election. Iba po ang position po natin when it comes to that. Ang atin pong position, lahat ng tao sa mundo, mahal ng Diyos, at gusto ng Diyos na maligtas. At dahilan sa ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na nakakaalam nung nakalipas at nung hinaharap, alam niya, ang taong ito, kung tatanggap siya o hindi. Pero hindi niya ginudge yung isang taong ipinanganak para hindi tumanggap sa Panginoon. Nakita niya lang sa kanyang foreknowledge na itong taong ito ay hindi tatanggap. But the Lord
Bibigay siya ng lahat ng pribilehyo para maligtas yung tao. Pero nakita niya bilang isang Diyos na hindi siya tatanggap. Yung sinasabi natin dito, na ang lahat ng ito, kailangan share natin ang salita ng Panginoon. Kasi hindi mo alam kung sino rito yung tatanggap o hindi. Kaya mahalaga, wala tayong palalagpasin. Yung mga taong laging nagre-reject sa atin, go on lang. Pero kung matagal na, ganun ang ginagawa sa atin, let's move to another person, let's invite other people. No? Pero sabi natin, the lost can be found. Pwede po silang matagpuan. Yung sheep, bumalik, pasan-pasan po nung shepherd. Ano po? Yung lost coin, nakita at inilagay uli doon sa kanyang purse. No? At yung lost and rebellious son comes home to his father at pagdating doon, niyakap siya ng kanyang tatay. Noong 17th century, meron pong isang lalaking ipinanganak by the name of John Newton. Si John Newton po ay nagtrabaho po sa isa pong British slave ship. Ito pong barkong pong ito ay kukuha po ng mga slaves at dinadala po nila sa isa pong island at doon po nila iniiwan ng mga slaves na ito. Until one day, habang nandun po sila sa ship na yon, ay meron pong nangaral na isa pong preacher. At ito pong si John Newton ay nakarinig po ng salita ng Panginoon. Tinanggap niya si Jesus Christ and later he became a pastor. And then this John Newton ay nag-compose ng isa pong kanta, isa pong hymn. Ang title po ng hymn is Amazing Grace. Alam niyo yung kanta? Sabi po ng isang part ng kanya pong kinompose na kanta, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. That is his testimony sa pamagitan po ng isa pong composition na kanya pong ginawa. The lost can be found. Mga kapatid, wag ho tayong magsasawa. Maghanap po tayo ng mga taong nalayo sa Diyos. Tayo po ang gagamitin para po muli sila ay makabalik sa atin pong Panginoon. Minsan din tayo ho'y nawala. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. Dati nawala yan. We praise God. Nakabalik sila ngayon. Pero yung katabi mo, hindi ba nagwawala? Minsan daw nandyan, pero parang wala. O minsan parang nagwawala. Meron ho tayong mission, mga kapatid. Meron po tayong vision. Tandaan po natin, itong pangatlo, ito po ang atin pong mission. Katlong punto natin ngayong umaga. Number 3. Jesus calls us to join in searching for the lost. Okay? Meron pong imbitasyon, paanyaya. Ang Panginoon ay nagsasabi sa atin, samahan po natin siya para hanapin yung nawawala. Meron pong quest for the lost. Meron pong paghahanap para sa mga nawawala. Again, hindi ho natin mahahanap yung nawawala kung tayo mismo ay nawawala. Kailangang maging malinaw yung atin pong katayuan. Hindi mo pwedeng sabihin pumunta tayo sa Baguio City kung ikaw mismo hindi mo alam kung nasaan ka. Yung tao lamang alam kung nasaan siya, makakapagdala ng isang person dun sa gusto niyang punta.
So not only do the lost matter greatly to God, not only does God invite those who are lost to repent and be found, but God calls us to join in searching for the lost. Tandaan ho natin, we who were once lost are found. Now that we're found, God is sending us out. Kaya kanina sabi dun sa passage natin sa Matthew chapter 28, ano daw yon? Therefore, go. Pakisabi mo nga dun sa katabi mo, tapikin mo, sabihin mo, let's go. Jesus calls us to join in searching for the lost. And the first step, listen to this, the first step is praying for the lost. Manalangin na po tayo. Sino po yung nilalagay ng Panginoon sa atin na person? I would like you to write in a piece of paper 4 names. Pwede ho ba yan? Mamaya po, pagkatapos ng service or bago po kayo matulog ngayong gabi, kumuha po kayo ng isang malinis na papel, magandang papel, at tanungin niyo si Lord, Lord, sabi sa church namin, meron kaming 4 na beses na mag-i-invite sa simbahan. Pwede bang mag-impress ka ng pangalan sa aking puso? At kung sino yung in-impress ng Panginoon sa inyo, before you go to bed, write 4 names and start praying for them. Start praying for them. We still believe that people without Jesus in their life is hopeless. At ang final destiny nila would be hell. Yan ang gagawin ho natin. May mission tayo ngayong taon, kapatid. At ang mission natin is to save soul. 4 na kaluluwa sa bawat isang MCFers. Yes, kasi meron tayong 4 Sundays. 4 or 5 Sundays po tayo. Kaya bawat 5 Sundays, mag-i-invite tayo ng isa. At ang unang-unang Sunday po natin would be on March 31. Sino may kalendaryo? Pakitingnan nyo nga ng mabilis. Ilan yung, nasaan yung 5 Sundays na yan? I think June, September, and December. Yan. Yan po yung mga buwan na meron hong 5 linggo. That would be Super Sunday. And that would be our assignment. Ibig sabihin, tuwing 5th Sunday, iba hong kasama po natin. Narinig po ninyo ako? Why? Because Jesus calls us to join in searching for the lost. Kaya tayo po ay mga tao hong meron pong assignment, merong misyon. Matapos na tayo'y iligtas ng Panginoon, tuwang-tuwa na ho tayo, praise God, pupunta na ako ng langit. Sayang yung balita. Hindi mo ba ibabalita yun sa mga taong hindi pa nakakilala? Tayo lang ba ang pupunta ho ng langit? Napaka-unfair ho natin. Samantalang yung mga nag-share sa atin, nag-share sila because gusto rin nilang kasama nila tayo papuntang langit. God loves you more than you will ever know. And today, gusto po nating sabihin na ikaw ay natagpuan ng Diyos. Ipasa mo yung pag-ibig na yon na ibinahagi sa iyo ng Panginoon. Of course, God is not finished with us yet. Marami pa ho siyang gustong gawin sa atin ng mga buhay. But let's get busy, mga kapatid. Ano? Let's get busy praying for those people whom we know na ginugusto ng Panginoon. Gamit tayo para sila po ay
makakilala sa Panginoon. Again, sabi ho natin, meron po tayong vision statement. Meron tayong mission statement. Reaching out our community, nation, and the whole world for Jesus Christ. Sabi ho natin to share God's love, transforming and uniting communities worldwide. It is my prayer. Matandaan po natin, makatch po natin yung challenge. Ano ho? Of course, this would not be easy, pero salamat kasi meron pong direction ng ating simbahan po ngayong taon. Meron po tayong gusto hong maabot. At yung gustong maabot natin, yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, isa lang yung bumalik sa Kanya. Ilang angels yung magre-rejoice? Thousands of angels rejoicing. Patuwain namin natin si Lord. Ano? Yung mga nakalipas na taon, parang ang konti ng ang konti ng naligtas. Ngayon namang taon, magsikap naman tayo. No? Parang pangitiin naman natin at pasayahin naman natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga trabaho. Remember, ang pagkakilala ng isang person sa Panginoon is sa pamagitan po ng conviction ng Banal na Espiritu. Let's just do our part. Yung Banal na Espiritu na ang magtatapos ano man yung atin pong gagawing panimula sa lahat ng gusto nating maabot when it comes to people, dadalhin po natin sa Kanya for this year. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa Kanya pong word for this morning. God bless you. Thank you very much.